Simple lang ang pangarap ng electrician na si JM, makapag-abroad para makaipon at makatulong sa kanyang mga magulang. Mas malaking sahod doon kaysa Pilipinas eh. Kapag tayo ng sariling bahay sa probinsya. Nagkaroon lang ng kapital para sa negosyo. Pero ang simpleng pangarap na ito mukhang di muna masisimulan. Halos pinatigil na ng Department of Labor and Employment ang deployment ng skilled workers tulad ng mga electrician, tubero at welder. May shortage daw ng skilled workers dito sa Pilipinas dahil karamihan sa abroad na nagtatrabaho. Almost stoppage na selective na lang talaga yung namin pagpapadeploy namin. Kung talagang may request from yung mga diplomatic officers, yung mga high-ranking government officials doon sa foreign countries, that's when we give exception. Otherwise, ordinarily, hindi na kami nagdi-deploy ng overseas workers. Tumangging magpa-interview ang POEA, ang ahensyang nagpoproseso ng job order mula sa ibang bansa. Hindi pa rin nabibigay ng POEA ang impormasyon kung ilang job order para sa skilled workers ang tinigil na nila ang pagpoproseso. Wala ring mabigay na bilang ang DOLE kung ilang skilled workers ang nasa bansa at ilan ang kailangan ng mga construction company. Ang malinaw, walang maaasahang dagdag sweldo ang mga skilled worker kahit iniipit na ng gobyerno ang pag-abroad nila. Bahala na raw ang Regional Tripartite and Productivity Board na magdesisyon kung magkano ang dagdag sahod na ibibigay kada taon. Of the plumbers and the electricians and the carpenters, nag-average ng 800 to 1,000 a day yan. Ganun on demand yung kanilang services. 550 pesos kada araw ang sinasahod ni JM bilang electrician. Hindi na nga raw siya nagmimerienda para magkasya ang kinikita niya. Binata pa si JM sa lagay na yan. Kaya di mo naman daw siya masisisi kung hangarin na mag-abroad para kahit papano'y guminhawa ang buhay. Nakakabahan eh, pag patitigilin, hindi na matutuloy yung pangarap mo. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Electrician ka talaga rin. Kayo na yung nag-aayos ng wiring.